Noong October 2025, sa tahimik na bayan ng Ismaila Governorate sa bansang Egypt, isang pangyayaring hindi malilimutan ng buong komunidad ang gumulat sa mundo. Isang 13 years old na batang lalaki ang pumatay sa sarili niyang kaklase. At higit pa roon, ginawa niya ang isang bagay na ni sa panaginip ay ayaw isipin ng sinuman. Ayon sa mga investigador, matapos ang krimen, pinutol niya ang katawan ng kanyang kaklase at kinain pa ang ilang bahagi nito dahil lamang sa tinatawag niyang pagkamausisa. Ito ang kaso ni Yusef A. at ng biktima niyang si Muhammad A.M. Kung nais mong malaman ang buong detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Parehong nag-aaral sina Yusef at Muhammad sa isang lokal na paaralan sa Ismailia. Mga bata pa lamang sila, ngunit sa likod ng kanilang inosenteng mukha, may nakatagong misteryo na unti-unting mabubunyag. Si Muhammad ay masayahin, palakaibigan, at kilala sa kanilang klase bilang mabait na bata. Madalas siyang makitang nakangiti at laging handang tumulong sa kanyang mga kaklase. Samantala si Yusef, bagamat matalino, ay tahimik. May ilang guro na nakapansin sa kakaibang ugali nito. Minsan ay masyadong abala sa kanyang cellphone at madalas naglalaro ng mga marahas na video games. Sa murang edad, tila ba may mga eksenang hindi niya pa kayang paghiwalayin sa pagitan ng laro at katotohanan. Ayon sa investigasyon, isa sa mga araw ng pagitan ng October 18 to 22, 2025, niyaya ni Yusef si Muhammad sa kanilang bahay. Noong mga oras na yon, wala ang pamilya ni Yusef at tanging siya lang ang naroon. Walang pag-aalinlangang sumama si Muhammad. Dahil kaibigan niya ito at marahil ay wala siyang ideya sa mga mangyayari sa susunod na mga oras. Pagdating nila sa bahay, ayon sa ulat, nagsimula ang lahat sa isang biro o simpleng pag-uusap. Ngunit bigla, sa hindi inaasahang sandali, kumuha si Yusef ng isang kahoy na pamalo at malakas na hinampas si Muhammad sa ulo. Tumumba ang bata, duguan at di na gumagalaw. Sa mga susunod na minuto, sinubukang patayin ni Yusef ang ingay sa isip niya. Pero tila lalo lamang itong lumakas. Ayon sa kanyang sariling pahayag, gusto ko lang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Matapos mapatay si Muhammad, kumuha si Yusef ng electric saw. Isa-isa niyang hiniwa-hiwa ang mga bahagi ng katawan, ulo, braso at binti upang magkasya ito sa kanyang school backpack. Pagkatapos ay umalis siya mula sa kanilang bahay. Ilan sa mga bahagi ng katawan ay tinapon niya malapit sa isang shopping center, habang iba naman ay iniwan sa ilalim ng tulay at sa isang mababaw na lawa at sa isa pang lugar. Ngunit ang pinaka nakakagimbal sa lahat, inamin ni Yusef na kinain niya ang bahagi ng laman ng kanyang kaklase, out of curiosity. Sa salaysay niya, sinabi niyang lasang breaded chicken ito. Ang pahayag na iyon ang lalong nagpatindi ng galit ng publiko. Makalipas ang ilang araw, may mga residente na nakakita ng mga bahagi ng katawan malapit sa isang gusali. Kaya agad nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa sumunod na araw, natagpuan pa ang iba pang parte sa ilalim ng tulay at sa isang bakanteng lote. Nagsimula ang malawakang investigasyon at sa tulong ng CCTV footage at mga testigo, napunta ang hinala sa isang estudyanteng malapit sa biktima at ito na nga si Yusef. Nang nakapanayam siya ng mga pulis, agad niyang inamin ang krimen.
Dinala siya sa isang istasyon kung saan ipinaulit sa kanya ng mga investigador ang buong proseso ng pagpatay. Habang ginagawa niya ito, walang bakas ng takot o pagsisisi sa kanyang mukha. Kalmado, parang walang nagawa. Ayon sa public prosecution ng Egypt, si Youssef ay dinetain sa loob ng 4 na araw habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri. Isinailalim din siya sa psychological evaluation at drug testing, kung saan ang lahat ng resulta ay normal, walang droga, walang sakit sa katawan. Ngunit ayon sa mga psychologist na humawak ng kaso, may nakita silang sintomas ng psychopathic behavior. Ito ay kawalan ng empathy, kakulangan ng emosyon at labis na pagkahumaling sa karahasan. Lumabas din sa investigasyon na mahilig si Youssef sa mga pelikula at video game na marahas at madalas niyang sabihing gusto niyang subukan ang mga eksenang napapanood niya. Ang kanyang pamilya, bagaman mabait at mapagmahal, ay umamin na hindi nila napansin ang mga babala, pagiging tahimik, pagkakaroon ng kakaibang interes sa dugo, at pag-iwas sa normal na pakikisalamuha. Samantala, nang mabalita ang nangyari, nagulantang ang buong Egypt. Sa social media, maraming magulang ang nagsabing hindi na nila alam kung paano mapoprotektahan ang kanilang mga anak. Ayon sa mga eksperto, ang krimeng ito ay hindi lamang simpleng kaso ng karahasan, kundi sintomas ng malalim na problema sa lipunan, ang pagkawala ng moral na gabay at ang labis na pagkalantad ng kabataan sa mga imahe ng pagpatay at pagkawasak. Naglabas ng pahayag ang Ministry of Education na magsasagawa ng mga pagsusuri sa mga paaralan upang matukoy ang mga estudyanteng may senyales ng emotional o mental distress. Habang sa mga mosque at simbahan, nagdaos ng sabayang panalangin at talakayan para sa kaligtasan ng mga kabataan. Ang mga magulang ni Youssef ay nakatanggap ng matinding batikos. Marami ang nagsabing dapat silang managot sa kapabayaan, ngunit may ilan ding nanawagan ng mas maunawain na sistema ng mental health support para sa mga batang tulad niya. Nung matapos ang autopsy, libu-libong mamamayan ang nagtipon sa Al-Matafi Mosque upang ipagdasal si Mohammed. Habang dinadala ang kanyang kabaong, tahimik ang mga tao, maliban sa mga hikbi ng mga magulang at kamag-anak. Inilibing siya sa mausoleo ng pamilya sa Kasab, sa gitna ng mga bulaklak at luha ng bayan. Maraming estudyante ang dumalo, isa sa kanila ang nagsabing, "Hindi namin nakalain na kaya niyang gawin iyon. Lagi siyang tahimik pero mabait naman." Ngunit sino ang mag-aakalang magagawa at masasabi ni Youssef ang mga salitang iyon kung saan nag-iwan ito ng mga tanong sa lahat? Paano nga ba natin makikilala ang panganib kung ito ay nakatago sa anyo ng inosenteng mukha? Ang kaso ni Youssef at Mohammed ay naging pambansang issue sa Egypt. Pinagdebatehan ito sa mga programa sa telebisyon, sa mga simbahan at sa mga tahanan. Ilang grupo ang nanawagan sa pamahalaan na higpitan ng kontrol sa mga marahas na video games at pelikula. Ang iba naman ay nanawagan sa mga magulang na maglaan ng oras at pansin sa mga anak bago pa mahuli ang lahat. Ang mga bata ngayon ay lumalaki sa mundong puno ng karahasan sa screen. Pero kung walang pagmamahal at gabay sa totoong buhay, hindi nila malalaman ang pagkakaiba ng tama at mali. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, nananatiling nakakulong si Youssef sa juvenile care facility. Patuloy pa rin ang pagsusuri sa kanyang pag-iisip at inaasahang dadaan siya sa mahabang rehabilitasyon. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano nagkakaroon ng kakayahan ng isang batang 13 taong gulang na pumatay at kumain ng kapwa niya bata nang walang pagsisisi? Ano ang nangyari sa kabataan natin, sa mundo natin, at sa mga values na dapat nating pinanghahawakan? Ang kasong ito ay hindi lamang istorya ng krimen. Ito ay paalala sa bawat magulang, guro, at mamamayan na bantayan hindi lang ang kilos ng mga bata, kundi pati ang kanilang kaisipan.
Sapagkat minsan, ang pinakamadilim na lugar ay hindi sa labas ng tahanan, kundi sa loob ng isang batang tahimik lang na nakatingin sa atin. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Muhammad at Yusef. Ako po si G, maraming salamat.